Ako nga pala, si Billy. Nasa 30s na at taga dito sa Bulacan. Isa akong manager ng isang restaurant dati. Pero napagdesisyonan kong gumawa ng sarili kong business. Lalo na nung kailangan na naming tutukan ng misis kong si Ana ang mga anak naming lumalaki na. Kaya masasabi kong full-time business owner at full-time dad din ako. Si Ana ang katuwang ko sa lahat. Bukod sa pag-aasikaso ng family namin, ay full support din siya sa business na itinayo ko. Dahil magaling akong magluto at mahilig kumain, napili kong gumawa ng isang maliit na kainan. Lutong bahay pero Instagrammable yung mismong place namin. Maraming salamat na rin sa talent ng asawa ko pagdating sa DIY interior design. Okay naman ang naging simula namin ni Ana. Walang masyadong customer nung una pero unti-unti ay nagkakaroon na rin kami ng mga suki. Lalo na't ang nakuha naming lugar ay napapaligiran ng iba't ibang mga offices. Yun nga lang po, Poet Bea, kahit pasabihin nating blessed kami ng family ko, hindi pa rin may iwasan ang mga hindi inaasahang mga pagsubok. Sir, isang pork sisig niya. Pork sisig, okay. Yung may rice na po ba o for sharing? For sharing. Okay po. Pa-follow up po ng lechong kawali. Pick up po for Miss Emily. Sige po, wait lang po. Ito po yung kay Miss Emily, yung lechon kawali po, coming up. Billy, ako na dito. Pumunta ka na sa kusina. Tulungan mo na si Kuya Boyet. Sure ka? Oo, ako natatanggap ng order para mabilis yung food prep. Okay, sige. Teka, ikaw ba, kumain ka na? Mamaya na ako. Pagtapos siguro ng lunchtime. Palinis po ng table, oh. Ay, okay. Sige po. Oh, go na. Tapos tawagin mo si Katkat. Sabihin mo mamaya na maghugas ng plato. Palinis mo muna kamo yung mga lamesa para makaupo ng maayos yung mga waiting customer. Sige. Ate, extra rice, dalawa po. Sige po. 2 extra rice. Ay, grabe. Sa wakas, nabawasan na rin ng customer. Hoy, Billy. Huwag mo kami nagpapasalamat yan. Nung nag-uumpisa tayo, lahat ng simbahan dinasalan natin para lang dumami yung tao dito sa kainan natin. Tapos ngayon tuwang-tuwa kang wala ng tao. Sus, ito naman oh. Sinasabi ko na sa wakas makakapagpahinga na tayo. Ano pa ba yung niluluto ni Kuya Boyet? Pang-deliver yun. At least wala nang choice yung customer kundi magantay lang sa bahay o sa office nila, di ba? So, paano? Pwede na tayo kumain? Gutom na ako. Sobra. Munti ko na ngang sungitan yung isang customer kanina sa gutom ko. O sige, tara. Kuha akong kanin. Ikaw na kumuha sa ulam. Sige, ano bang gusto mo? Oh, Hana. Okay ka lang? Dahan-dahan. Ano ba ginagawa mo? Parang wrong timing yung tayo ko. Teka, okay ka lang ba? Upo ka nga muna ulit. Upo. Grabe. Ano yun? Gusto mo ng tubig? Oh, please, Billy. Parang nahihilo pa rin ako eh. Billy, parang naninikip yung dibdib ko. Ha? Teka, paano naninikip? Teka, aatakihin ka ba? Hindi ko alam, basta masikip. Teka, anong gagawin ko? Anong kailangan mo? Tubig? Electric fan? Ano? Lumayo ka nga, hindi na nga ako makahingi. Ali ka na. Dadali na kita sa ospital. Boyet! Tawag mo ang tricycle o taxi. Dali mo! Opo. Ana! Ana, gising! Ana! Boyet, dalihan mo! Utang na loob! Opo. Ana! Halika. Dadali na kita sa ospital, ha? Diyos ko. Katkat! Magsala ka na! Tapos tawagan mo si na mama! Sabihin mo sa ospital kami, ha? Dalihan mo! Opo, kuya!
Stable naman na po si Ma'am, Sir Billy. Buti na lang nadala nyo dito kaagad kasi at least hindi na ganun kalala yung pwede niyang sapitin. Pero for now, under observation po muna, ha? Although, I can assure you na she's out of danger na. Thank you po, Doc. Balik na lang ako ulit mamaya pero yung reseta nasa inyo na po ano? Yes po. Okay, good. Bilhin mo na lang muna lahat, sir, ha? Tapos sundin yung tamang oras ng pagpapainom. Yes po, Doc. Sige po, see you later. Thank you po ulit. Ingat po kayo. Okay. Ay, hello po, Doc. Ay, hello. Ingat po. Thank you. O Boyet, asan na sila mama? Papunta na po. Ano ho ba nangyari kay Ana? Ayun. High blood. Sobrang taas ng kolesterol at uric acid. Meron pang malapit na magbara na ugat. Sabi nga ni Doc, konting tumbling na lang ipastroke na. Hala, ang bata pa ni Ana. At saka hindi naman siya malaking babae ah. Yun na nga rin ang sabi ko pero misconception lang daw yung matatanda na o matataba lang ang nagkakasakit ng ganun. Marami na raw nasustroke at tinatake sa puso na bata pa lang. Di ko nga malaman kung sino sisisihin ko. Sisisihin? Bakit may sisisihin? Tignan mo naman Bukit, yung pinagkakakain ng asawa ko araw-araw. Yung mga luto natin, di ba? Makasalanan, makolesterol, mga baitang paakyat ng langit. Wala namang ibang kinakain yung asawa ko kundi yung mga ulam din sa kainan natin . Araw-araw sisig, liempo, litid, laman loob ng baboy. Ay, Diyos me. Oo, kuya. Bakit naman ikaw? Bakit ako? Ganon din naman kinakain natin ah. Ayos naman tayo. Ewan ko. Baka nga. Baka nga nauna lang si Ana at pasunod na tayo. Ano, isasara mo yung kainan? Hindi, ano ka ba? Di nawalan tayo ng hanap buhay. Ano? Basta ewan ko. Huwag mo na akong tanungin, boy. Hindi ko pa alam. Hindi pa ako makapag-isip ng matino. Hindi pa nga kumakalma yung tibok ng puso ko simula nung nawalan ng malay si Ana kanina . Umupo ka nga muna kaya kuya banda dun. Magpahinga ka na rin. Ako tsaka si Katkat na lang muna bahala sa kainan bukas. Hindi, magsara muna kayo. Hindi nyo kakayanin pag wala kami ni Ana. Mamalengke at magluto at kumuha ng order. Sus malabo. Mangangarag kayo. Kaya magsara muna tayo. O sige kuya. Ang mabuti pa, magpa-check up tayong lahat pati si Katkat. Okay naman kuya. Tignan mo nga nangyari sa asawa ko. 30 pa lang yan. Walang malay Tignan mo. Aantayin mong ikaw naman yung nakahiga dyan bago ka magpa-check up, ha? Easy. Joke lang naman kuya. Sige, pahinga tayo bukas. Sabihan ko rin si Katkat. Pahinga at check up. Pahinga at check up. Kopya boss. Popoy at Bea, yun siguro ang isa sa mga pinaka nakakatakot na pangyayari sa akin. Kasi muntik na nga raw ma-stroke si Ana. At never ever kong na-imagine na magkakagano ng asawa ko kasi una sa lahat, bata pa siya. Mukha naman din siyang healthy. Hindi naman siya overweight. Wala silang history ng sakit sa puso o high blood sa pamilya niya. Pero ganun naman daw kasi talaga. Wala naman daw sa panlabas na itsura at wala rin sa edad. Kaya nga marami kang nababalitaan dyan na nasa 20s pa lang o 30s pa lang ay namatay na sa iba't ibang komplikasyon sa puso. Natakot talaga ako noon. 3 araw na sa ospital si Ana bago pinayagang makauwi. At pagtapos nga noon ay todo bantay na ako sa kalusugan ng asawa ko. Iwas na sa mga inihahanda kong pagkain sa kainan. Palagi na kaming nagbabaon ng gulay at ng isda. At bukod doon, talagang total lifestyle change kami ni Ana. Pinayuhan kami na mag-exercise at magkaroon ng active extracurricular activities. Sa totoo lang, napakatamad namin ni Ana, Popoy at Bea. Wala kaming kahit anong sport o physical activity. Ang bilis naming mabore sa pag-jogging-jogging at sa pag-zumba-zumba. Talagang trabaho, kain. Trabaho, kain lang kami. Pero alang-alang sa kalusugan ni Ana ay naghanap kami ng form of exercise na hindi boring at talagang nakaka-enjoy. At doon nga kami nahilig sa boxing at sa Muay Thai.
Nag-enroll kami sa isang mixed martial arts gym dito sa amin sa Bulacan. Doon na rin namin na-discover na may sariling community ang mga MMA o boxing enthusiast. At nakakatuwa kasi nagkaroon kami ng panibagong set of friends na halos karamihan ay nagkaroon din ng health scare kaya napa-enroll sa gym. At dahil nga parang may sariling community ang mga gym goers, hindi may iwasan ang mga konting kaganapan. Hindi nyo na itatanong, Popoy at Bea, best friend ko rin si Ana. Partner kami sa lahat ng bagay, lalo na nga sa chismisan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Stop na. Billy, ayoko na. Pagod na ako kakasitap. Hindi naman ako magkaka-abs nito eh. Ana, hindi ka talaga magkakaabs kung ganyan ka ng ganyan. Ano bang iniisip mo? Isang upuan lang mawawala yung taba mo at lilitaw yung abs mo? Ayoko naman ng abs eh. Eh sino ba kasi may sabi sa'yo na magpunta tayo dito at magka-abs ka? Nag-enroll tayo dito para mawala yung mga kolesterol mo sa katawan. Oo na. Basta pahinga na tayo para makauwi na tayo agad. May lakad yung kapatid ko, walang bantay yung mga bata. Di pa tayo tapos eh. Hayaan mo na, bukas na lang. Hindi naman lalayas tong gym na to eh. Huwag talaga oh. Oh, tapos na kayo? Uy, hello coach. Uy coach, musta po? Tapos na kayo mag-sets? Opo coach, ito nga si Mrs. suho na agad. Nakakadalawang rounds pa lang kami. Ito nga nag-aaya na umuwi. Oh, anyari? Ay nako coach, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Pagod ako sa trabaho, wala akong energy. Sige na. Eh di pagod kung pagod. Ay nako, hindi ka mananalo dyan coach. Alam ko naman, Billy. Ay, nga pala coach. Oh, Boxing kaya tayo ngayon. ngayon na? Kala ko gusto nang umuwi ni Mrs. Sus, ayaw lang mag-exercise yan eh. Pero kahit ako na lang coach. Maantay naman ako niyan eh. Nako, pasensya na ha. May nauna sa'yo eh. Babe! Start na tayo. Akit na ako sa second floor, ha? Sige babe, sunod ako. Nako, yan ang wala akong laban. Babe time pala eh. Ganda nun coach ah, ang sexy. Jowa mo? Anyway, iset natin yung sessions nyo tomorrow. Gano'n na kayo katagal? Ganda eh. Sa Friday na coach. Friday, okay, noted. See you. Akit na ako ha. O sige coach. Okay coach, thank you. Akalain mo yun? Nakabingwit si coach ng chika bebe. Iba talaga nagagawa pag maganda ang katawan eh, no? Nakita mo yung jowa niya? Grabe, laki ng joga. Maganda rin naman yung puwet eh. Oh, hayop ka, eh di nakalibreng chancing ka pa. Anong libreng chancing? Parehas tayong napatingin banda doon nung tinawag ng babae si coach, di ba? Sus! Oo. Ako nananahimik ako dito ha. Ikaw to nakikiyosyoso dun sa love life ni coach eh. Baka kala mo hindi ko alam pinagagagawa mo, ha? Ha? Sinasabi mo dyan? Alam kong umiikot ang mga mata mo pag nandito tayo sa gym. Lalo na kapag may session na yung mga Zumba bidas. O bakit ako lang? Tingin mo, hindi ko napansin panay ang tingin mo sa macho dito? Macho? San banda? Yang malalaki katawan pero mukhang dugyot? Ay, wow. Nakapagandahan ng sagot. Bumangon ka na nga lang at maligo na tayo. Na makauwi na tayo at gutom na ako. Actually, ako rin. Tara, punta na tayo sa locker room. O ano, wala ka na nakalimutan. Parang wala naman. Sigurado ka. Kung nakaraan, nakalimutan mo yung bote ng shampoo mo eh. Wala na nga. Halika na, kanina pa tumatawag yung kapatid ko. Ay, naku po, Diyos ko. Sorry ho. Pasok ho kayo. Ano ba yan, Billy? Dahan-dahan ka kasi. Muntik mo mabangga yung babae, oh. Pasensya na po, ah. Excuse me lang ho. Clients po kayo ng gym? Ay, opo. Kilala niyo po si Coach Sonny? Ay, opo. Andyan ho ba siya sa loob? Baka... Misis niya po kasi ako. Pwede ho kayang patawag sa kanya sandali? Nasa kotse kasi yung anak namin. Ayun po oh. Hindi niya kasi sinasagot yung tawag ko eh. Misis niya po kayo? Opo. May asawa si Coach? Po? Pero kanina,
Hindi ho kasi namin sure kung nandyan pa si Coach. Hindi natin... Kung gusto niyo po, pasok na lang po kayo. O kaya tawag-tawagan niyo na lang po. Pauwi na rin po kasi kami. Ay, sige. Sorry po. Sorry. Tara na, Ana. Pero, Pasok lang ho kayo. Sige po, salamat. Dalian mo na. Lakad na, layo na. teka, bakit ka ba nanunulak? Lumayo na tayo dito agad. Bilis na. Oo na, huwag mo ko itulak. Ana, anong gusto mong dinner? Yung mga bata may bistek na eh. Ikaw, gusto mo ba mag-salad na lang pero yung may chicken? O mag-steam na lang ako ng isda? Huy, Ana. Kinakausap kita eh. Ba't ulala ka dyan? Sustig naman tong babaeng to. Nagbibingi-bingihan pa. Huy, Ana. Anong problema mo? Nagtanong ka pa. Aba, kung alam ko lang kung anong kinakatoyo mo dyan, hindi sana kanina ko pa ginawa ng paraan. Ito naman parang di ako kilala. Hindi kasi kita magets, Billy. Okay, ayan na. Kanina sa gym, parehas naman nating na-realize na nambababae si Coach. At yung kawawang misis niya, hinahanap siya. Pagkakataon na yun eh. Pagkakataon? Ano pagkakataon? Pagkakataon na sana na mahuli ng misis si Coach sa kalokohan niya. Alam mo ikaw? Makinig ka. Una sa lahat, mahirap mag-assume na nagkakalokohan na nga silang mag-asawa. Ay wow, may pag-benefit of the doubt? Parehas natin nakita yung asawa ni Coach at yung di umano, babae niya sa iisang araw. Hindi naman pwedeng uhusgahan mo yung sitwasyon sa loob lang ng isang araw. Tsaka pangalawa, bakit tayo makikisaw-saw sa problema nila kung meron man? Buhay nila yun eh. Wala tayong pakialam dun. So kahit may krimen ang nagaganap sa harapan mo, quiet ka lang kasi hindi mo naman buhay yon, ganon. Krimen? Anong krimen? Ang punto ko lang, Billy, para kasing willing kang itolerate yung pambababae ni Coach. Uy, hindi ah. Parang pikit mata ka na lang. Kasi ano nga bang paki natin ha? Kaibigan ba natin sila ha? Si Coach medyo-medyo lang pero kailan lang natin nakilala yung taong yun eh. O edi sige, papalitan ko ang punto ko. Kapag ikaw, Ba't nasama na naman ako? nahuli kong may ibang babae sa gym na yon o kahit saan, tandaan mo, hindi mo na kami makikita ng mga anak mo kahit kailan. Sus, ang layo naman ng talon ng punto mo. Kasi kung willing kang pagtakpan yung coach na yon, Hindi ko naman kasi... hindi, makinig ka. Kung willing kang pagtakpan yung kapwa mo lalaki, malamang sa malamang baka sila rin ay pagtatakpan ka mula sa akin. Puds ko, Ana. Alam mo, magbiste ka na lang. Parang hangin na yung laman ng utak mo kakadayet eh. Halika na. Tumayo ka na dyan, kumain na tayo. Gutom lang yan. Popoy at Bea, sa totoo lang, maloko talaga si Coach Sunny. Meaning, nagloloko talaga siya. Pero hindi ko naman intensyon na pagtakpan ang mga ginagawa niya. Ayoko lang talagang madamay kami ni Ana during that time. Mahirap na kasing ma-involve sa drama o gulo ng mga tao sa gym na yun. Ang nakakatuwa nito, after ng insidenteng yun, kusa nang lumapit sa amin ni Ana ang iba't ibang mga kwento. Kesyo, pangalawang chicks na daw ni Coach Sunny yun. Tapos meron pa daw 2 clients ng gym ang nagkagustuhan kahit may kanya-kanya ng mga partners. Meron ding isang boxing trainer na kabilaan daw ang mamasang. At yung nakukuha niyang mga donation mula sa mga sponsors niya, ang siyang ipinadadala niya naman sa pamilya niya sa probinsya. Basta Popoy at Bea, ang daming chismis. Mga mag-ex dito at dyan, magkalaguyo si ganito at si ganyan. Nakakatawa lang Popoy at Bea kasi para kaming nanonood ni Ana ng mga kabilaang pelikula. Kumbaga, kung merong office romance, usong-uso rin ang gym romance. And speaking of pelikula, merong isang pangyayari ang hindi namin malilimutan ni Ana. Kang tatama rin ha. 3 araw din tayo hindi nag-workout. Sakit-sakit pa kasi ng katawan ko eh. Kaya nga para enjoy mag-boxing ka muna. Ayan na pala si Coach. Wala bang iba? Maayos ka nga. Pag-usapan na natin to, di ba? Masyadong palat ha. Ang judgmental.
Oo na. Hi, good afternoon. Oy, coach, musta? Tagal nyo nawala ah. 3 araw nga po eh. Dami kasing ginagawa sa negosyo namin. Yung kainan ba yan? Opo. May FB page ba kayo dyan? Baka naman pwedeng umorder. Ang alam ko po meron pero si Ana po yung may hawak na mga yon. Wala kasi akong hilig at pasensya sa pagkuha ng orders online. Tsaka busy rin po ako sa mga dine-in customers. Sa bagay. Si Ana, coach, pwede kayong umorder sa kanya at ngayon pa lang sinasabi ko, Ana, may discount si coach ha. Ayun, so, sinong nauna? Si Ana muna. Ikaw muna. Alam mo, ikaw. Hayop ka! Huh? Walang hiya ka! Ano yun, Billy? Hindi ko sigurado pero parang... Hayop kang lalaki ka! Manloloko! Baboy! Demonyo! Ay! Oh my God! Tumayo tayo! Tumigil ka! Kaya! Tayo mo na! Hayop! Pinanaawa sa amin ang anak mo! Nagtatrabaho ako araw-araw! Pinagsisilbihan pa kita! Tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin, ha? May anak tayo! Demonyo ka! Kaya! Tama na! Hindi ka na naawa sa amin! Babae pa man din yung anak mo! Hayop ka! Nakakahiya ka! Wala kang utang na loob! Sabi na tama na, Maray! Tapos yung mga sakripisyo ko sa'yo, wala kang kwenta! Mag-usap tayo! Tama na! Tama na! Ano ba? Halika! Doon tayo! Doon tayo sabi! Asan siya, ha? Asan yung malanding babaeng yan? Papatayin ko kayo, mga baboy! Tumigil ka na! Tama na! Masasaktan ka sa akin! Uy, coach! Easy lang. Hoy, coach! Ang kapal naman ng mukha mo! Sunny, Mara, doon tayo sa labas mag-usap. Isa ka pa! Matagal mo nang alam yung pinaggagawa ng hayop na to, no? No! Pero wala kang sinabi sa akin! Konsentidor! Ninong ka pa man din namin sa kasal! Hayaan mo sila mag-away! Psst! Ana! Nang mapahiyayang walang yang lalaking yan! Tumigil ka na! Huwag ka na makisali! Kayong lahat dito, alam niyo to, di ba? Naku, wala po kaming alam. Anong wala? Please lang, huwag ka nang makijun sa eksena, Ana. Utang na loob. Mara, relax ka lang muna. Bumaba muna tayo at doon tayo mag-usap-usap. Dahil wala ring matutulong ang pag-hysterical mo dito. Pare-parehas lang tayong napapahiya sa mga taong wala namang kinalaman at hindi kailangang madamay sa problema niyong dalawa. Kaya please lang, sumunod ka muna sa akin, sa baba tayo mag-usap. Ana, halika na. Tama na cellphone. Patay mo na yung ilaw at matulog na tayo. Oh, grabe. Bakit? Pinag-uusapan na sa GC yung nangyari kanina. GC? Anong GC? Yung GC natin kasama yung mga newfound friends natin sa gym. Try mo kayang i-open yung GC para updated ka. Nakasilent nga sa akin yung GC na yun eh. Kung ano-ano pinag-uusapan, di naman ako makarelate. Karamihan kasi dito mas bata sa atin. Talaga. Kaya ikaw na bahala. Chika mo na lang sa akin anong latest ha. Pero bukas na. Sa ngayon, ibaba mo na yung cellphone mo. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Okay, sige. Ano iniisip mo? Wala naman. Parang nashook lang ako sa mga naganap today. Na ano? Na-shocked? Na-shock? Ano ka ba? Okay. First time kasi natin nakakita ng ganun. Well, ako first time ko. Na makawitness ng sugura, ng bonggang-bonggang pamamahiya. Tapos ngayon, laman na sila ng GC. Kung ano-ano mga nilapag nilang witness statement. Yung mga moment na nakita nila magkasama si coach, tsaka yung kabit niya. May isa pa nga hinatid nung misis si coach sa gym. Pag-alis nung misis, lapid agad yung kabit. Yung mga ganun ba? Ano bang ine-expect mong mangyari? Malamang sa malamang, talaga magiging laman sila ng mga usapan kung saan. Dami nakakita sa iskandalo kanina eh. Wawa yung babae. Sino dun? Malamang yung misis, ba't ako maaawa dun sa kabit? Tinatanong lang. Ito naman masyadong invested sa drama eh. Huwag ka nga masyado nakikisaw-saw sa kung saan siya ang mga usapan ha. Quiet ka lang. Nakakaawa lang kasi. Halos lahat ng tao, ultimo mga kaibigan nila mag-asawa, alam na may kabit siya. O mga kabit.
itong si Coach. Pero, ni isa walang naglakas na loob sabihin doon sa misis. Kaya ikaw, Billy Oh, yan ka na naman. Dadamay mo na naman ako. makinig ka lang. O ano? Kapag hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang. Kapag may nakita kang iba na mas maganda, mas sexy at mas gusto mong makasama, sabihin mo agad sa akin. Ay, ako. Ibibigay ko agad sa iyo yung kalayaan mo, no? Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Kasi gusto ko masaya ka. At gusto ko maghiwalay tayo ng hindi nagkakasakitan. Yung may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Naiintindihan mo? Okay na. Tapos ka na ba magdrama? Halika na, tulog na. Billy, seryoso ako. Oo, alam ko, gets kita. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi hindi naman ako titingin sa iba. Hindi ngayon. Hindi kahit kailan. Popoy at Bea, si Ana, yung tipo ng babae na dinadamay ako sa lahat na lang ng mga nakikita, napapasa o napapanood niya. Siya rin yung tipikal na tinutoyo kapag ka napapanaginipan niyang niloloko ko siya. Malaki ang takot niya na maging katulad ko yung mga lalaking nababalitaan namin na ng bababae. Pero ilang beses ko rin naman sinasabi sa kanya na hindi ko gagawin yun. Oo, aaminin ko, minsan ay napapatingin tayo sa magagandang babae, pero hanggang tingin lang, mabilisan pa nga. Wala yung hahanapin pa sa social media o kukunin pa yung cellphone number. Hindi naman tayo ganon. At eto, walang halong biro. Ipinapanalangin ko palagi na sana ay hindi ako mapunta sa ganoong klase ng sitwasyon. Huwag sana akong lapitan ng matinding tukso. Bigyan sana ako ng Diyos ng lakas ng loob para iwasan ang mga maling gawain. Kasi sa isip ko, during that time, Popoy at Bea, maswerte na ako sa asawa kong si Ana. Mabait, maasikaso, malambing, matalino, at maaasahan talaga si Ana. Bukod doon, submissive din siya. Pero hindi dahil sa mahina ang personality niya, kundi dahil malaki ang tiwala at respeto niya sa akin. Isa pa, kapag ka nasira kami mag-asawa, masisira din ang buhay ng mga anak namin. Mawawalan sila ng kumpletong pamilya. Yun, Popoy at Bea, ang naging sandata ko laban sa mga dumaan at dadaan pang pagsubok sa aking pagiging padre de familia. Pasang ilang linggo, unti-unti rin humupa ang mga issue at chismisan sa gym. Pero dahil sa nangyaring iskandalo ay lumipat ng ibang gym si Coach Sunny. At doon na nga naging komportable si Ana sa pagpunta namin sa gym na yon. Dati kasi ay iniiwasan niya maging tropa kami ni Coach Sunny. Kasi minsan daw kahit mabait ang isang tao, pwede pa ring malihis ng landas dala ng mga taong sinasamahan. At inis si Ana kay Coach Sunny kasi mayabang daw, feeling pogi, at feeling lahat ng babae ay nagkakagusto sa kanya. But aside from those issues, Popoy at Bea, masaya naman ako sa mga nangyayari kasi kahit papaano, clear at healthy na ulit si Ana. Mababa na ang cholesterol levels niya. Wala nang kahit anong nakitang issues or threats sa katawan niya. Kaya naging panatag kami kasi mas mahaba pa ang buhay namin at mas makakasama pa namin ang mga anak namin. January, February, March, first quarter total. Mababa pala benta ng first quarter ng taon. Yan ang pinakamababa. Buti nakabawi. Whew! Billy, halika na! Ano yun, Ana? Halika na, nakabihis na ako. Ha? Nakabihis? Halika nga sandali dito, hindi kita magets Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Anong oras na? Teka, saan ba tayo pupunta? Magwo-workout, malamang. Ay, oo nga pala, no? 2 days na tayong absent, di ba? Sayang yung binayad natin para sa Unli Boxing. Matatapos na yung buwan, nakakailan pa lang tayo. Dami ko pa kasing tatapusin Mamaya na yan, mag-workout muna tayo.
Hinahanap na to ng accountant natin eh. Malapit na yung filing ng buwis. So ano? Hindi na naman tayo makakapagpapawis. Pag ako talaga tinamad na ng tuluyan sinasabi ko sa'yo, Billy. Nagsasayang ka lang ng pera kaka-enroll natin sa gym na yan tapos wala ka rin palang balak panindigan. Nung isang araw, yaya ka ng yaya tapos etong pwede na. Magsisingit ka pa ng kung ano-anong gagawin. Kanina umaga sabi mo mamayang hapon. Tapos ano? Nakalimutan mo. Labo mo kausap, nakakairita ka na eh. Teka, easy ka lang. Pwede namang ikaw na lang pumunta doon. Kaya mo naman eh. Nagagawa mo naman. Bakit kailangan ka pang mainis sa akin ng ganyan? Pasensya na. May kailangan talaga akong tapusin eh. Sige na, umalis ka na ngayon. Mag-boxing ka na ha. Dalihan mo at alas 5 lang yung last class nila para sa boxing. Dali na. Ay nako talaga nga alis ako. Iiwan kita kasi ang labo mo kausap. Diyan ka na nga. Sus, metong asawa ko. Oo. Magkakaroon na siguro kalit-lit na bagay. Ako. Teka, tumatawag na yung accountant to. Tapusin ko na nga to. Hello? Miss Sarah. Ito na nga po, ginagawa ko na ng paraan eh. Nako, sakit ata ng likod ko. Pati mata ko. Hirap talaga kapag filing na sa BIR. May nag-chat pa kasi anong papasundo to. Sino to? Niloloko ka ng asawa mo. Gago to ah. Sino ba to? Check ko nga. Friends kami. Pero walang laman yung profile niya. Hindi ko naman to kilala. Teka, may message ko nga. Sino ka? Si camera ata to eh. O kaya naman Brank. Pero paano kami naging friends sa FB? Kago naman nito. Pero sige, patulang kita saglit. Ayun, sumagot na. Telegram, Google Drive. Ano daw? Telegram? Anong Telegram? Papadala ako ng Telegram. Meron pa ba nun? Tsaka Google Drive. Google Drive, yun yung alam ko. Kuya, kain. Sige, ito na. Teka, ano bang re-reply ko dito sa... Asan na yan? Asan yung conva namin? Nawala. Bakit nawala? Teka, hanapin ko nga profile niya. Wala rin. Pinura niya o binlock niya ako? Ayos ah. Wala ko pa naman din. Magkakaroon ako ng bagong friend. Duwag naman pala tong gagong to. Ay, nako. Parang di ako mapakali ah. Ana, gising ka pa? Ana? Tulog na siya. Para sa ikatatahimik ko. Asan na ba yung cellphone ni Ana? Teka, makatayo nga sa kama. Nasaan na yun? Naka-charge pala. Sana hindi magising si Ana. Tama ba itong gagawin ko? Napakialaman ko tong cellphone ng asawa ko. Dapat may tiwala ako sa kanya eh. Wala naman kasi ako nakikitang senyales na may ginagawa siyang kalokohan. Kasama ko nga siya alas 24 oras eh. Bala na. Para sige, tatahimik ng isip ko. Okay, Telegram. May Telegram app kaya siya? Meron nga. Ana, utang na loob. Sana troll lang yung nag-message sa akin. Utang na loob talaga. Bakit ako kinakabahan? Buksan ko na nga. Meron. Kilala ko naman yung nasa contacts niya. Teka, sino tong isang Sunny? Sinong Sunny to? Coach Sunny? Open ko nga. Ano to, Ana?
kausap mo tong lalaking to? Bakit kayo nagpapalitan ng litrato? At bakit? Ano to? Ano to? Sige pa. Sige pa. Sarap pa. Sarap ha? Oo. Ano? Oo. Bakit mo nagawa to? Bakit mo nagawa to? Bakit, Ana? Bakit? Bakit? Paano kami ng mga anak ko? Paano kami ng mga anak ko? Popoy at Bea, para akong nawala sa sarili ng oras na yon. Lutang, nanlalamig, habang kumukulo rin ang dugo. Parang may bomba na sumabog sa mukha ko. Binasa ko ang lahat ng usapan nila. Binasa at pinanood ko lahat. Dahil bukod sa mahabang usapan na may mga salitang, "Ang sarap mo," "Akin ka na lang," "Miss na kita," ay meron pa silang palitan ng 3 sex videos, 12 selfies, and 4 nude selfies. At pagkatapos ko basahin lahat, ay inulit ko pa ng isa pa. Pinilit kong itatak sa utak ko ang imahe ng isang babae na kamukha ng asawa ko. Kapangalan ng asawa ko. Pero hindi ko sigurado kung sino siya. Pagkatapos noon ay inulit ko na naman ng 3 beses pero this time, kumuha na ako ng screenshots. At pinasa ko na rin sa phone ko yung mga ebidensya. Pagkatapos sa Telegram app, ay saka ko inisa-isa yung mga messaging at sharing app sa cellphone ni Ana. Natuntun ko nga ang Google Drive niya. At doon marami pa akong nakita. Meron silang shared folder ng kalaguyo niyang si Sunny. At comedy lang kasi nandun naman ang mga wholesome pictures nila. Merong nasa gym, merong kumakain sa kung saang mang restaurant, ang saya-saya nila. Pati mga selfies na yon ay ginawan ko ng backup sa cellphone ko. Sa dami ng nakalkal ko, Popoy at Bea, nag-umpisa ako ng 1:00 ng madaling araw, natapos ako 5:00 na ng umaga. Chinarge ko rin ang cellphone ni Ana para hindi lahat magdamag kong o hindi halatang magdamag ko siyang ginamit. At ang daling buksan lahat ng account ni Ana, Popoy at Bea. Kasi naka-login naman lahat. Tiwala siya na hindi ko papasyalan ng cellphone niya. Alam niya kasing wala akong hilig sa mga messaging at social media apps. Alam niyang hanggang Facebook at email lang ako kaya nakabuyang-yang lang talaga yung account niya. Honestly, Popoy at Bea, galit na galit ako. Gusto ko silang itali at itapon sa dagat na may pabigat na bataw. Pero, naisip ko na hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Kasi baka mamaya, kung ano pa ang magawa ko. Sa halip ay pinaghandaan ko na lang ang pakikipaghiwalay ko sa asawa kong si Ana. Billy, saan ka? Andito sa kusina. Oh, bakit ang aga mo yatang nagising? Bubukas ako ng kainan. Linggo? Meron kasing event daw malapit sa pwesto natin. Parang fundraising, parang ganun. Sayang yung kita. Ah, okay. Sige, maghahanda na ako. Wag na. Kami na lang ni Boyet. Half opening lang naman eh. Hindi naman yung buong pwesto. Tamang makapagkape lang yung mga attend ng event. Eh, wala naman akong gagawin eh. Samahan mo na lang yung mga bata. Gusto nila pumasyal sa lolo't lola nila. Ah, talaga ba? O sige, akong bahala. Gisingin mo na rin. Mahaba ang biyahe niyo.
Mahirap nang mainitan sa biyahe yung mga bata kapag tanghali kayo umalis. Sabagay. Sige, ako nang bahala. Gisingin ko na sila. Boyet! Boyet! Kuya. Akit ka nga dito sa taas. Kuya? Ba't nakalabas mga maleta mo, kuya? Sinate mo, nakaalis na. Kasama mga bata? Oo, kakaalis lang. Halika, sama mo ako. Ay, aalis na rin ba tayo? Teka kuya, maliligo lang Hindi ako. tayo alis, Boyet. Hindi tayo magbubukas ng kainan ngayon. Palusot ko lang yon. Palusot? Wala tayong gagawin kundi ilagay sa mga maleta tong mga damit at gamit ng ate Ana mo. Wala tayong ititira. Ha? Bakit? Kasi palalayasin ko na si Ana. Ha? Bakit kuya? Anong nangyari? Boyet, ito matinong usapan ha. Pinsan kita. Ako nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Kaya siguraduhin mong nasa akin ang loyalty mo ha. Aba syempre, oo naman kuya. Pero ano bang nangyari? Hindi pa alam ni Ana na alam ko na eh. Pero nahuli ko siya. May ibang lalaki. Hala, di nga kuya. May pictures ako, screenshots. At di ka maniniwala, may sex video sila. Anak nang. Nakita ko lahat ng isang gabi lang. Anong gagawin mo kuya? Palalayasin ko nga siya. Hiwalay? Malamang palalayasin ko nga, di ba? Yung mga bata? Dito sa akin, syempre. Sabagay malalaki na sila. Wala namang pupuntahan niyang si Ana kundi sumiksik dun sa kamag-anak niya. Kaya hindi niya pwedeng isama yung mga anak ko. Doon siya sa kabit niya kung gusto niya. Kaya sige na, umpisa mo na maglagay ng mga damit dyan sa pulang maleta. Pasalamat siya at ibibigay ko pa sa kanya tong malaking maleta ko. Grabe. Akala ko sa TV lang yung mga ganitong kalokohan. Wala ka pa kasing kamuwang-muwang eh. Tsaka kuya, parang parang imposible. Parang sa pagkakakilala ko kay Ate Ana, parang malabo niyang gawin eh. Yan din ang akala ko, Boyet. Hindi ko talaga iisipin hanggang sinasarap ko ng ebidensya. Sa totoo lang, para akong lutang eh. Parang hindi totoo kahit alam ko yung totoo. Hindi ko alam kung paano ko papaliwanag sa'yo pero basta gusto ko na lang lumayo siya sa amin ng mga bata. Ayoko na ng awayan, ng skandalo, basta lumayo na lang siyang hayop siya. Grabe. Nakakapagod today. Extra likot ng mga bata. Hindi ko alam kung sobrang excited sila makita yung grandparents nila o excited lang sila nagpupunta ng Manila eh. Ay, kalahok ka. Tulog na ba sila? Oo, bagsak agad pagkatapos nila maligo at magbihis. Teka, ako nga rin maliligo na ako para makatulog na tayo. Ana. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo pero tingin ko sa pinakamadali siguro yung didiretso niya kita. Uy, hala Billy, kinakabahan naman ako sa'yo. Ano ba yan ha? Nagpunta ka na ba sa kwarto natin? Hindi pa, bakit? Bakit? Uy, ano ba yan ha? May 3 malalaking maleta sa garahe. Andun lahat ng damit at mga gamit mo. Sinigurado namin ni Boyet na wala kang natira. Ultimo feminine wash mo nandun. Billy, ano yan ha? Anong sinasabi mo? Ana, binibigyan kita ng pagkakataon na payapang lumayas sa pamamahay ko. Billy? Shh! Shh! Huwag masyadong lakasan yung boses mo kung ayaw mong magising yung mga bata. Makita nilang pinapalayas kita. At baka mapilitan akong ipakita sa kanila kung bakit. Billy, ano bang pinagsasabi mo? Nakakairita ka na ha? Si Coach Sunny. Oh my God. Telegram? Sex videos? Billy, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Tatapusin ko na lahat. Billy, patawarin mo ko, please. Wala lang yun. Sex lang yun. Hindi ko siya mahal. Billy, I'm sorry. I'm sorry. Patawarin mo na ako. Hindi ko na gagawin ulit yun. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. I'm sorry, Billy. I'm sorry. Billy, kausapin mo ako. Billy, please, may mga anak tayo. Kailangan nila ako.
Billy, mahal kita. Please, Billy, patawarin mo ko. Billy, tama na to. Please, Billy. Billy, magsalita ka naman, please. Umalis ka na, Ana. Dahil kung hindi, ikakalat ko sa lahat ng mga kaibigan natin yung sex video nyo nang walang kwentang kabit mo. Naintindihan mo? Gagawin ko talaga yun, Ana. Billy naman. Ultimo sa magulang ko at sa magulang mo. Pati sa mga kapatid mo. Isasend ko yung kalaswaang pinaggagawa mo. Billy, bawa ka. Kaya kung gusto mong manatiling may dangal sa mata ng mga anak mo, lumayas ka na. Billy. Bibilang ako ng 5. Billy. 1. Ayoko ng gulo, Ana. Ayokong kaladkarin ka papalabas. 2. Magbook ka na ng car service o magpapatulong ka pa kay Boyet. Wala akong pake basta lumayas ka. 3. Ana, bubuksan ko na yung cellphone ko. I-forward ko na yung video. Fine, aalis na ako. Pero babalik ako, Billy. Babalik ako. 4. Umalis nga si Ana at tumuloy sa isa sa mga kapatid niya. Sa totoo lang, masasabi kong naging payapa naman ang hiwalayan namin. Wala munang ibang taong nakaalam maliban kay Boyet at sa mga kapatid ni Ana. Pinili muna naming manahimik kasi sa totoo lang, hiwalayan pa lang ang nasa plano ko. Hindi ko pa sigurado ang mga susunod na hakbang na kailangan kong gawin. And speaking of mga kapatid ni Ana, wala silang ibang ginawa kundi ang i-message ako na patawarin ko na raw si Ana. Alang-alang daw sa mga bata. Siyempre, gagamitin nila ang mga bata para lumambot ang puso ko. Ang hindi nila alam, expected ko na lahat ng litanya na pwede nilang gamitin. Kaya baliwala na sa akin ang mga pagsusumamo nila. At ito ang nakakatawa, Popoy at Bea. Nung una, napakabait at humble pa ng kampo ni Ana. Pero nung wala silang makuhang kasagutan mula sa akin, ay ayan na. Saka na lumabas sa mga tunay nilang kulay. Kesyo, ang sama ko daw, walang puso, walang awa, feeling perpektong asawa. Kesyo baka may babae rin daw ako. Baka raw hindi ko trinato ng maayos si Ana kaya naghanap ng iba. O diba? Ang galing. Ako pa ang binabaliktad nila ngayon. Ang hindi nila alam, wala akong panahon na makipagbardagulan sa kanila. Hindi ko sila papatulan dahil hindi na magbabago pa ang isip ko. Ang katwiran ko, Popoy at Bea, kung alam lang nila kung ano ang itsura ng kapatid nila habang nakikipagtalik sa ibang lalaki, ay parang kambing na sinasapian. Parang animal na animal. At sa paglipas ng mga araw at linggo, bukod sa mga kapatid ni Ana, syempre, dumating din sa point na kailangan ng malaman ng magulang ko at ng mga anak ko ang nangyayari. At heto na nga, Popoy at Bea, hindi ko alam kung sang-ayon kayo pero sinabi ko ang totoo sa mga anak ko. Nung una kasi, sabi ko sa kanila may out-of-town work ang nanay nila. Pero syempre, hindi na uubra yun kapag sobrang tagal na. Hindi pa rin nila nakikita ang nanay nila. Papa? Kailan po dating ni Mama? Oo nga po, kailan po? Nako, Bakit pa? La, bakit parang nag-iba mukha niyo ni Tito Boyet pa? Sige, ganito. Romeo, Russell? Yes pa. Po? Ito, matino at seryosong usapan sa tatay at sa mga anak, ha? Gusto kong lawakan niyo yung pag-iisip niyo at intindihin niyong mabuti yung sasabihin ko. Total, malalaki na kayo. 10 years old ka na, Romeo, at 8 years old ka na, Russell. I'm sure marami na kayo napapanood dyan sa TV. Ano po ba yun, Pa? Ang nanay niyo,
Tsaka ako, hiwalay na. Okay? Wala mo ng tanong ha. Patapusin niyo ako. Papa, Patapusin nga daw si Papa eh. Uulitin ko ha. Hiwalay na kami ng mama niyo. Ang dahilan? Kasi meron ng iba yung mama niyo. Hindi na niya ako mahal. Pero, hindi naman ibig sabihin nun hindi niya na rin kayo mahal. Siyempre, mahal pa rin kayo ng mama niyo. At makikita niyo pa rin siya, makakasama niyo pa rin. Pero, hindi ko sigurado kung kailan. Ngayon, eto makinig kayo ha. Darating din tayo sa point na kayo na magde-decide kung kanino niyo gusto tumira. Yan. Kung may mahanap na bahay yung mama niyo na komportable kayo at maayos yung lugar, okay yun. Pero ngayon pa lang, hinihiling ko na sa inyo na dito lang kayo sa akin tumira. Kasi kaya kong alagaan kayo ng mabuti. At syempre, sana dito lang kayo sa akin kasi mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ay, naku. Grabe. Hindi ko talaga akalaing magagawa ni Ana yan. Ako naman, anak. Palagi ko naman kayong pinagdadasal. Nagkulang ba ako ng pagsimba? Ang sakit-sakit naman, anak. Ma, pabor naman po. Ano yun, nak? Baka pwedeng natin na lang munang pamilya ha. As in, ikaw lang at saka si Papay nakakaalam. Huwag niyo po munang sabihin kahit kanino. Lalo na kina Tita Lorna at Tita Lulay. Atin lang to ma ha. Atin lang. Kapag nagtanong sila, sabihin niyo wala kayong alam ha. Sige, anak. Akong bahala. Pero pag-isipan mo munang mabuti, ha? Sigurado ka na bang hiwalayan ng... Ma, ayoko lang ipakita sa'yo pero kapag nakita mo yung mga nakita ko, baka magdasal ka pa sa Diyos na sana hindi ko na lang nakilala si Ana. Diyos ko po naman. Sige na ma, susundin ko pa yung mga bata sa tutor nila ha. Sige anak. Balitaan mo ko, ha? Mag-iingat ka. Sige ma. Kuya. Oh, Nasa sala si Ate Ana. Mukhang galit eh. ano naman ang ikakagalit nun? Puntahan mo na. Tatakot ako eh. Oo na. Ito susi ng kotse. Sunduin mo muna yung bata ha. Tatawagan kita kapag pwede na kayong umuwi dito ha. Pakainin mo muna ng merienda. Kopya, kuya. Ano natin? Sinabi mo sa mga anak ko? Magtanong mga bata, anong gusto mong gawin ko? Sabihin ko pa rin out of town ka? OFW? May isip na yung mga anak ko, Ana. Hindi ko sila pwedeng bulahin habang buhay. Hindi para sa'yo. At ano bang eksaktong sinabi mo ha? Naniloko kita? Sabi ko lang, may mahal ka ng iba at hindi na ako. Ah, talaga? Bakit galit na galit sa akin si Romeo ha? Kung ano-anong pinagtetext sa akin. Umamin ka. Nililason mo ba utak ng mga anak ko ha? Anak, pwedeng kumalma ka muna? Uulitin ko, sabi ko lang na may iba ka na. Pinakita mo ba yung mga video? Gaga ka ba? Hindi ako tanga para gawin nyo sa mga bata. Sinabi mo bang nakipag-sex ako sa iba? Oo, no? Ginawa mo yon. Hindi ako baboy tulad mo, Ana. May awa ako sa mga anak ko, hindi ka tulad mo. Ano? Speaking of, curious lang ako, ha? Ilang beses kayo nag-sex ng lalaki mo? Ilang beses? Isa! Sabi na isa lang ang sasabihin mo eh. Kaya nga ako nagmamakaawa sa'yo na patawarin mo ko eh. Kasi isang beses lang yun. Ana, hindi ako tanga. Sa dami ng mga palitan nyo ng pictures, tingin mo maniniwala kung isang beses lang kayo nag-sex? Sabihin mo lang yung totoo. For once, Ana, magsabi ka lang ng totoo sa akin. Para lang just in case na magawa kong i-consider pa yung pagsasama natin. Yung totoo lang, please. Please lang.
So ilang beses? Yung totoo. Yung totoo, syempre. 5. Okay. Noted. Pero Billy, Pwede ka na umalis ulit. Kasi darating na yung mga bata at hindi mo gugustuhin makita ka ni Romeo. Alam mo kung paano tuyuin yung batang yan. At bilang isang ina, baka masaktan ka lang. please Billy. Oh, please lang. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ko, Ana. Please Billy. Magbabago na ako, please. Hindi ko na uulitin yun. Tinapos ko na nga eh. Never ko na nakita ulit kay Sunny. Please, Billy. Please, huwag mo akong hawakan, Ana. Yun na yung pinto, ha? Bukas na para sa'yo. Billy, please. Para sa mga anak natin. Alis na, Ana. Patawarin mo ko. Ana, sige na, alis na. Asawa mo ko, Billy. Kilala mo ko. Higit 10 taon na tayo. Ano ba? Ana, please lang. Billy! Ano ba? Darating na yung bata, ayoko makita ka nila. Unless gusto mong si Romeo magpalaya sa'yo. Billy, maawa ka sa akin. Isa pang chance. Mahal kita. Please, Mahal na bitawan mahal mo na kita. ako. Wala tayong Natukso lang ako. pag-uusapan. Billy, maawa ka. Kailangan ako ng mga bata. Mahal ko mga anak ko. Billy, please. Isa pang chance. Billy, maawa ka. Utang na loob. Alis na sabi! Ana, umalis ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko. Ayokong saktan ka pa. Gusto ko ito na yung huling beses na mag-aaway tayo o magkakagulo, kaya please lang umalis ka na. Wala ka nang aasahan sa akin. Dahil yung Ana na minahal at pinakasalan ko, patay na. At ikaw, hindi kita kilala. Popoy at Bea, sa ngayon halos alam na ng mga taong malalapit sa amin na hiwalay na nga kami ni Ana. At oo, sinabi ko ang totoo na niloko niya ako. Alangan namang umisip pa ako ng palusot para kay Ana. Pero syempre, hindi ko na isinama yung buong detalye kung papaano, sino at kung anong pruweba ang mga nakita ko. Yun na lang ang tanging magagawa ko para kay Ana bilang ina pa rin naman syempre ng mga anak ko. Ang itago na lamang ang bulok niyang sikreto. Pero kung tatanungin mo ko kung anong nararamdaman ko para kay Ana, simple lang ang sagot dyan. Wala na. Legit, walang halong biro, Popoy at Bea, biglang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko ma-explain kung papaano pero I just don't care about her anymore. I really don't. As in, wala na akong pakialam kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. For as long as wag niyang pakikialaman ang buhay ko at yung mga desisyon ko para sa mga anak namin. Pag nabasa niyo at nakita niyo ang mga nakita ko, Popoy at Bea, maiintindihan niyo rin ang nararamdaman ko. Ang sasama at ang bababoy nila. To the point na I lost all my respect for Ana. She was not the woman I loved and married. Not anymore. Ibang pagkatao ang nakita ko. Pero I know si Ana pa rin yun. Hindi ko lang nakilala yung side niyang yun. Kung sino pa yung OA kung makareact tungkol sa cheating, ay sila pa pala yung magagawang manloko. Kaya sa tingin ko, sapat na basihan na yun para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal namin. Nag-iipon pa ako ng pera pero desidido akong tapusin na ang lahat. Kahit pa subukan ko siyang patawarin at pakisamahan ulit, I'm sure lalo lang kami magkakasira. Kasi Popoy at Bea, I will never forget the kind of woman I saw sa mga hidden files na discovery ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Ayoko sana mag-trigger ng anything negative sa mga listeners. Pero may this story serve as a warning. Hindi lang sa Facebook o sa IG.
Pwedeng gumawa ng kalokohan ng isang tao. Hindi lang doon. Ang dami pang messaging and sharing apps dyan na mukhang professional pero kababuyan naman pala ang laman. Anyway, thank you Popoy at Bea, and thank you sa mga time ng mga kamorkada. Sana hindi nyo maranasan ang mga naranasan ko. Lubos na gumagalang, Billy.